sa iyang sakit, o sakit sa iyang misis, o sakit sa iyang mga anak. Mao na ang, kung kagutom, kapobrehon, o kalisod ang atong ginisgutan, mao na ang gikinihanlan nato. Ug mao kini ang mga top problems sa atong nasod. Dili man na sila moduol nimo, aron mangayo sila kondom, o mangayo sila pills, o mangayo sila IUD, o mangayo sila pang vasectomy, o mangayo sila ligation. Diba? Moduol na sila sa opisyales sa gobyerno, aron tabangan sila sa opisyales sa gobyerno, aron tabangan sila sa gobyerno, pinaagi sa paghatag og trabaho, or edukasyon, or pangkalusugan. So, ana lang na. Congressman Carlo, Bert, may kalabutan gyapon sa inyong manifesto batok sa RH Bill. Imong nisgutan nga dunay tulo ka sektor o sa tulo ka batakang sektor sa katilingban nga pwedeng hatagan sa 3 bilyon nga pundo alang unta sa RH Bill. Adto ta sa unang sektor, Congressman Carlo Grales, ang sektor sa edukasyon. Unsa ba ang pwede nga mabuhat sa tulo ka bilyon ka pesos matag tuig ngadto sa sektor sa edukasyon, panilitan kung mapadaplin nato ang RH Bill, Congressman? Sa 3 billion pesos, makapaeskwela kita og 300,000 mga scholars. 300,000 scholars. College scholars. 300,000. Sa 3 billion pesos, maka-hire kita og 13,000 na mga teachers. Para sa atong public elementary or public high schools nato. Ug sa 3 billion pesos, makapahimo kita og 4,500 classrooms. So, sa 3 billion pesos, daghan na kaayo ang pwede natong buhaton gamit ang 3 billion pesos. Mao na siya. Using 3 billion pesos. 300,000 college scholars. Iman ka ano? Bay-bay. Nya makahimo kita og 4,500 brand new na mga classrooms. Unya maka-hire kita og 13,000 na mga teachers para sa atong public elementary ug public high schools. Tabangan. Yes. Nationwide ka na. Diba? So if we had 3 billion, gasto lang nato diri. 300,000 scholars, liman ka. Makapaeskwela ka og 300,000 scholars na human nila graduate, makatabang silang balik sa ilang pamilya. Mawala sa sikulo sa kapobrehon ang ilang pamilya. No, sama sa mga scholars nato na natabangan nato, human nila graduate, sila nakaroon ang nagatabang sa ilang mga manghod na makatapos po sa pag-eskwela ang manghod o nagasuporta sila sa ilang ginikanan aron suportahan po ang ilang mga manghod. So, sa 300,000 scholars, that's 300,000 families. 300,000? Yes. Yes. Wow. Dugang mga pangutana, Congressman Carlo, doon na kay 3 bilyon nga dugang pundo matag tuig aron nga magamit lagi sa sektor sa edukasyon. O sabay imong unahon, magpatindog ka ba og bag-ong classrooms o magdugang og mga scholars o mag-hire og dugang mga teachers? Well, ang 3 billion, syempre gusto nimo mas spread out sa tanan, di ba? Gamito nato para sa classroom, hire tag teacher, magkuha pud tag mga additional scholars nato. Pero kung papiliun ko nimo kung unsay pinaka-priority, ang priority gyud is ang teachers. Teachers gyud ang gikinihanlan. Because with additional teachers, mas daghan ma-decongest nato ang mga classrooms because ang mga estudyante maka-concentrate ang usa ka teacher, ang ratio sa teacher-pupil ratio mas maging advantageous. Imbis na one teacher to 50 ka mga estudyante or one teacher 70 ka mga estudyante, pwede nang one teacher is to 30, which is ang ideal yun kay para matudloan gyud og sakto. And of course, we need to hire more teachers para ma-improve nato ang quality of education nato. So for me, the number one is ang teachers. Dito nato igasto. Then of course, once you have the teachers, then you build the new classrooms, then you put in more scholarship. Kay ingon nila, ang pinaka-importante gyud para mawala sa sikulo sa kapobrehon ang atong mga kabataan, kinahanglan makatapos gyud og elementary and high school. At least makatapos og high school ang atong mga bata. So i-prioritize nato ang public elementary and public high school. But of course, ang college importante pod kay para mahimong professional sila ug dili sila maglisod mangitag trabaho. But we have to prioritize. And that's why I said, kung mag-prioritize ta, dito ta sa teachers. Invest ta sa atong mga teacher. Okay.
Adto ta sa ikaduhang butang matud nimo Congressman Carlos sir no. Mas mapahimulos sa 3 billion pesos nga pundo sa RH bill ang livelihood program. Kung igahin ang 3 billion pesos alang sa pag-apod-apod og livelihood, unsa kaha ang mahimo sa gobyerno alang sa iyahang katawhan, Congressman Carlos sir? Sa 3 billion pesos, kabulog kapitoy, sa 3 billion pesos, makahatag na ka og livelihood skills training sa 300,000 ka mga trainees. Okay. Mga estudyante. Okay. So that's 300,000 nationwide na mamahimo na nato mga welder or commercial cookers or kining mga bartenders or mga mekaniko or refrigeration air conditioning technician or computer hardware technician or computer hardware servicing, mga barista, lain-lain mga skills training. Makahatag kitag skills training. Or in other words, makapag-graduate kita sa skills training og 300,000 nga mga estudyante. Or kanang 3 billion pesos magasto pud nato, magamit pud nato kana para makahatag kita og seed capital sa 300,000 nga mga gagmayng negosyante. So kanang microfinancing na ginatawag na maghatag ta og seed capital na 10,000 pesos para sa makasugod na siya sa iyang kaugalingong negosyo or panginabuhian, makabenepisyo kita og 300,000 ka mga gagmayng negosyante. Or in terms of infrastructure, kaya ang infrastructure makahatag pud og trabaho no sa atong mga construction workers. Ang 3 billion pesos makahimo og 300 kilometer nga kalsada. 300 kilometers. 300 kilometers na kalsada na farm to market road. Okay. Kung sa kataas ka na siya og pila ka mga trabahante ang pwede nato ma-hire para makabuild kita og 300 kilometer na farm to market road. Kawas niya na ang farm to market road, syempre makatabang pud sa commerce between gikan dito sa mga agricultural land nato padulong dito sa mga markets nato. So makatabang pud na sa atong ekonomiya. So with 3 billion pesos you can do a lot of things. So mubarato pud ang mga produkto nga gikan sa bukid, gwapo ng kalsada. Correct, gikan sa bukid. And then daghan kayong benepisyo. Okay, Congressman Carlos sir, kalabot gihapon sa livelihood project, Congressman. Unsay imong reaksyon sa giingong kritiko kung nga dili daw angay maghatag ang gobyerno og kapital pang negosyo gamit ang pundos katawhan, sir? Actually, dili man na siya sakto, no? Dili na maayong criticism because kung ginatabangan natong atong gagmay nga mga negosyante, pinaagi sa paghatag natong seed capital diha kanila. Number 1, natabang nato sa negosyante, mabuhi ang iyang pamilya. Makahatag kita og panginabuhian sa atong kini mga gagmay na negosyante. Sila, kung mabuhi sila sa tungod sa ilang panginabuhian, makasuporta sila sa pag-eskwela sa ilang anak, makasuporta sila sa ilang pamilya, dili siya mahimong problema sa atong society, sa atong katilingban, sa atong syudad, kay dili na maghimong krimen, kay naa siya ginabuhat na maayo. Number 1. Number 2, kung mulambo ang iyang negosyo, makatabang pud siya, liman ka 300,000 na mga beneficiaries nato. Example, 300,000 beneficiaries nato. Yearly na, yearly. Nilambo ang ilang negosyo. Okay. So natay magagmay na negosyante nga tungod sa paglambo sila negosyo, nag-perk up ug nag-increase pud ang economic activity nato dinhi sa atong nasod. Bisan diha man lamang sa mga syudad. Kung atong tabangan ang mga negosyante, mulambo ang ilang mga negosyo, there will be economic activity diha sa syudad or sa probinsya or diri sa atong nasod. So, mag-circulate na po ang kwarta. Number 3 benefit, kung mulambo ay negosyo, makabayad na siya buwis. Kabayad siya buwis, padulong ka na sa atong gobyerno. Ang gobyerno, pinaagi sa pundo niya sa buwis, makahatag ug maayo pang mga programa balik dito sa katawhan. So, how can you say na dili maayo na igasto ang kwarta sa gobyerno or kwarta sa katawhan aron tabangan natong atong mga gagmay negosyante? Na maumana sila ang mahimong lifeblood nato sa atong ekonomiya. In fact, the economy of the Philippines is being run by small and medium enterprises. Dili ang mga dagkong korporasyon, kundi ang mga gagmay nga manegosyante, sila ang nakapabuhi sa atong ekonomiya. So dapat ug angay lang natong tabangan ang mga gagmay nga manegosyante.
Ato ta sa ikatulong sektor nga posibleng maka-benepisyo sa 3 ka bilyon ka pesos nga pondo sa gingon nga gitingwa gikan sa RH Bill ang programang panglawas sa katawhan. Dako na ba mabuhat sa 3 bilyon ka pesos sa Congressman Carlo? Gamiton alang sa public health? For public health, yes. Kaysa 3 billion pesos, kabalo ka, Zalz, magamit nimo ka na siya para mag-finance sa PhilHealth, libreng PhilHealth para sa indigent. And sa 3 billion pesos, kung tagaan na to og PhilHealth coverage, makakover ka na og 2,500,000 families na covered sa PhilHealth. O kung covered sila sa PhilHealth, magkasakit sila, magproblema sila, dili na sila maglisod pa kung kinihanlan pa dalahon sa ospital kay covered siya ang iyang insurance, health insurance sa PhilHealth. So di na ta maglisod. Pila man ka Pilipino nato ang silang mag-hospital na magka-problema sila sa pagbayad sa hospital. Problema pud karon sa hospital kay di siya kayang bayaran. So mag-close down pa ang hospital. Problema pa sa pagpalit o mga tambal, etc. etc. Pero kung covered siya sa PhilHealth, 2.5 million families, ha? Kaya ang PhilHealth, kung tagaan takag PhilHealth, covered ang tibok pamilya. Sa 2.5 billion families, makatabang og dako, di lamang sa pamilya, kundi bisan sa hospital, kay guaranteed ang hospital na bayaran siya sa PhilHealth. Apart from that, ang 3 billion pesos makapahimo og 3,000 ka mga ginatawag na birthing facilities. Kaya ang problema lagi daw kuno is kining maternal health. Mabuntis daw ka, kunya mabuntis, mamatay daw tungod kay nanganak. Dili, namatay tungod kay walay nag-atiman, kay wala siya birthing facility dito sa probinsya o dito sa bukid. So sa 3 billion pesos, makabutang kita, maka-build kita og 3,000 na mga birthing facilities sa lain-laing mga probinsya, lain-laing mga distrito, lain-laing mga syudad, lain-laing mga munisipyo dinhi sa atong nasod. And sa 3 billion pesos, maka-fund kita, makapapundo kita og nutrition program for 15,000 barangays. 15,000 barangays in the entire Philippines. So daghan kini mga barangay na mga gagmay, mga barangay na naay mga malnutrition, kining 15,000 ka mga barangays, pwede nato punduhan ang ilang nutrition program para dili ta magka-problema sa kanang mga kabataan nato, mga malnourished children, diha sa mga lagyong mga barangay, dili na ta magka-problema na malnourished ang mga bata dito. And then, of course, ang mga school children po. So, kini, magamit or mapundohan nato gamit ang 3 billion pesos sa atong ginapropose na RH Bill na imbis dito maadto, atong ibutang na lang sa mga programa susamahan. Hisgutan ng public health, dili ba ang RH Bill nagapunting mampud sa pagpalambo sa hisgutan ng palawas, Congressman? Well, ambot lang kay kung atong hisgutan ang birth control pills, na mga studies na ang birth control pills makahatag og cancer. Kung atong hisgutan kay birth control pills, apil man na sa RH Bill. Kung hisgutan na nato ang IUDs, na mga medical studies ng IUDs is dangerous to the health of the woman. Kung hisgutan na nato kini mga uban pa nato mga kining contraceptive methods, vasectomy, ligation, naapoy mga risk ka na kay na ay surgery involved. Ang condoms, ingon nila, safe daw ang condoms, pero ang problema sa condoms, kanang mga condom capital of the world, sama sa Thailand, tungkol sa sigig gamit og condom, nitaas na, misamot pahinuon ang population. Dili, misamot pahinuon ang HIV and AIDS. Ang sakit. Tungod sa condom, kay ang studies, medical studies show that the condom, dili daw siya 100% effective para ma-block ang HIV or AIDS virus. So, kung hiskutanan nato ang kalusugan or ang health, imbis na nakatabang kining mga contraceptives, nakahatag pa di ay og kining mga dugang problema kabahin sa kalusugan sa atong mga katawhan. So, para kanako, dinhin na lang nato invest sa PhilHealth cards, dinhin na lang nato invest sa nutrition, dinhin na lang nato invest sa mga birthing facilities, dinhin na natin invest sa atong mga government hospitals. Dinhin na natin invest sa mga barangay hospitals, barangay health centers nato, sa mga atong mga BHW. Dugangan nato ang atong mga doktor, ang mga nurses sa atong mga government centers.
dugangan nato mga medisina, pwede natong ihatag og libre sa ato mga katawhan, diha na lang nato invest ang atong 3 billion pesos. Daw. Kaysa ipalit og kondom, ay ipaburot naman po siguro na kaubansal, no? Ikaw nagagamit na magana? Ikaw. Paborot. Okay. Okay. So, arita sa kining pangutana sa Barangay Congressman Carlos, sir. Unahon nato ning pangutana nga naglambigit paghatag og bag-ong brand no sa dakbayan sa Davao. Ilang gitawag karon og Life is Here. Unsa may imong masulti niya na? Well, I'm sure it went through a process of kining branding kay dili man ka basta-basta maghatag og brand. So studyahan pa na, Yes. tanawon pa nato what works, paano ba ang image sa Davao, asa bang image, unsa bay gusto natong image para sa Davao, and they came up with that brand. So atong suportahan ka na, we congratulate them for coming up with this initiative aron tabangan ang investment and ang tourism para sa Davao, and I hope it works, no, for the betterment of Davao City. Kay syempre gusto man gyud nato na mahimong successful gyud ang atong mga tourism industries and all our industries in Davao City. Okay. So I hope the new branding of Davao City will be successful for our people. Okay. Doon na ka ba'y mahatag nga panglantaw, kalambigit sa maong brand, Congressman Carlos, sir? Well, I think you know that's something that we want to project. Maayo ang siyudad sa Davao and livable, most livable ang Davao City. It was most livable during the time of Mayor Ben de Guzman, Yes. since the time of Mayor Ben de Guzman. So we hope that makita pod sa ubang natong mga naa sa gawa sa siyudad sa Davao na makatabang pod kini sa branding sa Davao that it's a very livable city. Okay. Naman siguro imo mga pangutana kabahin sa blagi ning Astrodome, di ba? Isgutan ng Nograles Dome, di ba? Yes, okay. Nindot to. Ato aning hisgutan na kaubansal, no? Matod sa usa ka opisyal diri sa City Hall, di pa lang dugay nga ila kuno i-appeal ang uga baligya ang dome nga inyong gibarog sa Joseph aron makaaghat og dugang convention sa siyudad sa Davao. Ang imong reaction, Congressman Carlos, sir? Well, pasalamat ko na na-recognize nila ang atong sports dome sa USEP na makatabang dinhi sa convention as isip convention site para sa atong mga turista o para sa gusto maghimo convention diri sa Davao City. And ang akong assurance na atong tapuson gyud kining atong sports dome kay para makatabang kini sa industriya dinhi sa atong siyudad sa Davao. So, salamat sa pag-promote and hinaot po unta magpadayon kini siya kay para magamit gyud nato kining sports dome na ginahimo nato para sa USEP. Kay ang importansya aning dome kung unsa may makuha or kitaon nga kwarta or kitaon nga income sa sports dome, ang among sabot gamiton kana siya para sa paghatag og libreng scholarship sa katong mga poor but deserving students. So sa ato pa, the purpose for that sports dome is para mahimong self-sustaining ug self-reliant ang University of Southeastern Philippines, and ikaduha ang makuha natong income diha gamiton para makatabang sa mga estudyante maka-eskwela pud sa USEP pinaagi sa mga scholarship. Namutan na ang Ako, Bansal, excuse me, ako lang klarohon, no, dili ibaligya sa siyudad ang dome, ha?